So, hello sir, i-demo ko po yung ginawa naming system for our final requirements. So, ito po yung laman ng VS Code, which is nandito si admin dashboard.php, category.php, db.php, delete product.php, delete user, etc. So, ito naman po yung laman ng database. So, punta tayo sa manager system. And then, meron ditong categories, product, and users. Dito sa users, bale, may admin dito, which is yung ilalagin natin para sa admin. And yung password niya is naka-hash na. And then, dito sa product, dito pumapasok yung mga products na ina-add natin. And then, the categories for the user, product, and categories. So, try na rin natin siyang i-run. Localhost final no. DSA final PHP. So, ito yung login page for this. And then, dito, ilalagay lang natin yung admin natin. Yan. Natin go back dito. Yan, lagay dyan. And then, yung password niya is naka-default na yan. Which is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, pipili ka dito kung anong type ka. Kung user ka ba, manager, or admin. So, admin tayo. And then, click login. Click login itong OK. So, dito, ito yung magiging itsura ng admin dashboard natin. And then, dito natin makikita yung dito sa analytics dashboard natin, categories, product categories, users, and products. So, every time na nag-a-add tayo ng mga users or product, nadadagdagan niya. So, dito, punta tayo sa users. So, dito sa users management. So, iisa pa lang yung nandito sa user list. Kasi yun yung si admin, yung may-ari ng or gumagalaw nitong system. So, try natin siyang mag-add. Yan. And then, Joven. Lagay lang tayo ng password. 2, 3, 4, 5. And then, lalagyan natin ng type kung ano siya, user. And active. And click lang natin tong add user. And then, the user add successfully. And makikita na natin siya dito. And then, try natin siyang tignan sa database kung pumasok siya. So, ito siya. So, naka-password hash din. And then, user and active. Balik tayo sa system. Dito, pwede tayong mag-edit ng user natin. Try natin. Gawin natin siyang manager and activate user. So, tignan natin kung nag-update siya sa database. So, yun. Maging manager siya and then napalitan yung name. And then, try din natin siyang i-delete. Kung madi-delete siya, click lang natin itong button na delete. And then, titignan din natin sa database. Yan, na-delete din siya. And then, punta naman tayo dito sa category. So, dito, pwede tayo ditong mag-add ng category. Sabihin na natin, appliances.
or food. So, i-add category lang natin yan, and then add category successfully siya, and then click lang natin yung OK. And then, tignan natin siya dito kung papasok din siya. So, yan, food. And then, makikita kung kailan siya ginawa at anong oras, and then, makikita rin dito yung pag ina-update, every time ina-update. And, and then, try din natin mag-add pa ng isa. Appliances. Appliances. Para sure. Pati appliances din. So, add category na natin siya, and then, madadagdag. So, ito yung mga nadadagdag. So, pwede rin natin yan i-edit. Kung pwede natin i-back. So, pwede natin yan i-update. So, pwede rin natin siyang i-delete. Delete. Yan. So, wala na siya. And then, ibalik natin. So, yan. And then, pwede din natin ay dagdag pa tayo ng isa instrument. Add category. And then, kung nakikita nyo dito, may search bar siya sa taas. Pwede natin siyang i-search food. So, yun. Nasa search. Yan, appliance. Appliances. Huwag mo na ngayon. And then, so yun yung ginagawa ng category. So dito naman tayo sa product. Kung may gusto tayong product na i-add, so ilagay lang natin kunwari Samsung M12, and then maglagay lang tayo ng description dyan ni Samsung M12. Yan. So price niya is, kunwari sabihin natin nasa 5,000. Yan. And then dito natin siya makikuha sa category, which is nandito. So nawala. M2 5K. So appliances siya, no? And then sabihin na natin may stock pa siyang 100, and then try natin mag-upload ng image. Ito na lang. Okay. And dito pwede tayo mag-upload ng image. So saan ba yun? Asan na yan nga eh?
Download na natin siya ulit. Di ko nakita kung saan. Ayan. So, add product natin. So, wala pa dito. No product kasi wala pa tayong ilalagay. Add product natin. Product added successfully. So, dito, may makikita na dyan. So, yan. So, meron dito ID and name ng product. And then, yung description. And then, yung price. Yung stock. Category appliances and image. And pwede natin yun i-edit. Kung gusto natin. And, yan. And delete. So, pwede na rin natin siyang i-print if gusto natin CVC, Excel, or PDF. So, try pa natin siyang add ng product. Food naman tayo. Milk tea. So, milk tea description. And then price, sabihin natin 120, food 1,000. Lagay din tayo ng save image. So, ito na lang. Choose file, download to product. Oh, may error. So, may error lang siya doon. Try natin siya sa instrument. Guitar na lang. Guitar. Kunwari lang ito. Kunyari lang. Tricky. So yan, nakakad tayo ng guitar. Yung kunwari, yung description niya, and yan yung price, stock, etc., yung category, feature, and so yun lang yung and tignan natin pala sa database kung may pumapasok. So yan, name ng product, description ng product, price ng product, category kung ano siya, instrument for food, and then yung image at kung kailan ginawa, and kung anong update and category. So yun. So yun lang. And then try natin siyang i-log out.